Magandang umaga sa lahat. The YouTube channel of the Fraternal Order of Eagles, Limbas Law Corner is back to once again render service in the field of law for our countrymen, or pagbahagi ng aming kaunting kaalaman sa batas para sa sambayan ng Pilipino. Brought to you by the Limbas Marangal Eagles Club of the Eastern Rizal Region 2 sa pamamagitan ng inyong lingkod na isa namang abogado at isang guro sa maraming law school sa ating bansa. What is the topic? Okay, nung isang araw may nangonsulta sa aming club tungkol sa pagpatupad ng napag-usapan doon sa lupon ng isang barangay. So, ibig sabihin, nagkakaroon na ng kasunduan. Nangako itong umutang na magbabayad na siya ng utang niya. Okay? Sa takdang panahon. So, nagpirmahan na. Na-approve naman yung kasunduan ng lupon. Attested by the barangay secretary and approved by the chairman of the barangay, or yung tinatawag na punong barangay. Aba, dumating na yung takdang panahon para bayaran. Siyempre, pumunta na itong tao. Bayaran mo na yung utang mo. Iba ayaw bayaran. Pabalik-balik, ayaw pa ring bayaran. Kaya ang ginawa, dumulog na sa lupon. Anong sabi ng lupon? Doon na lang sa hukuman. Balik na naman. Pabalik-balik, maraming dahilan yung lupon. Minsan wala. Kaya lumagpas na yung 6 months, hindi pa rin nabayaran, hindi pa rin napatupad ang usapan or agreement or kasunduan doon sa barangay. Kaya tumawag sa aming club. Masakit ito because more than 6 months had lapsed since the agreement was put into writing or signed by the parties. Anong ngayon kung lumagpas na yung 6 months? Ayon sa batas, Section 417 ng Local Government Code of 1991 o yung Republic Act 7160, ang pagpatupad ng kasunduan or execution ng kasunduan or enforcement ay nasa lupon. Sila ang magpatupad nito, parang sheriff sa hukuman. Kaya lang yung kapangyarihan ng lupon to execute the agreement is only what? Within 6 months. 6 months from the date the kasunduan was signed by the parties. Sa sitwasyong ito, lumagpas na yung 6 months. Paano ngayon yon? Hindi na ito maaaring ipatupad ng magagaling na lupon na pinangungunahan ng magaling din na barangay chairman. Hindi na. Anong sinasabi ng Section 417 ng batas, Local Government Code of 1991? Well, the kasunduan or the agreement can be executed by filing an action before the municipal trial court. Anong meron? I-defeated na ang purpose ng katarungang pang-barangay law na ang mga tao ay hindi gumastos at hindi kukuha ng abogado. Ito gagastos. Siyempre kukuha na siya ng abogado to file an action for the execution of judgment where? Before the Metropolitan Trial Court or before the Municipal Trial Court. Sinong may kasalanan? Natural, yung may kasalanan, yung nangako, hindi naman nagbayad. Sino pa? Natural, yung lupon ng barangay na pinangungunahan ng barangay chairman or tinatawag na punong barangay. Pero ang kadalasang tawag kapitan, walang kapitan sa batas na tawag sa punong barangay or barangay chairman. Ang masama, itong dumulog sa amin, wala nang tiwala sa barangay. Wala na. Ang masama pa uli, ito personal na opinion ko na, masama pa uli, kandidato kayo, chairman daw ng barangay o kapitan nga ang gustong tawag. Tapos kagawad, saka ikaw, kapitan, barangay chairman, appoint ka ng mga lupon, ng mga siyempre mga tao mo. Hindi naman nagtatrabaho. Yun yung masama. Kandidato kayo, ayaw nyo namang gampanan yung tungkulin ninyo. O paano ngayon? Wala nang tiwala sa inyo yung tao na miyembro ng inyong community. Maraming salamat. Sana nakapaglingkod na naman
itong Limbas Marangal Eagles Club of the Eastern Rizal Region 2. Maraming salamat.